Ang sabi nila, ang lahat ng pagsubok na ibinibigay sa buhay ng tao ay may dahilan. Pero hanggang kailan mo kakayaning pasanin ang pagsubok na yon para lamang mahintay ang sagot sa tanong na ano nga ba ang dahilan para lumaban at patuloy na mabuhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa lahat ng mga kapuso at kabarangay na nakikinig ngayon sa inyong programa. Ako nga pala si Dexter, 36 years old at nagtatrabaho sa isang advertising company dito sa Mandaluyong. Sa totoo lang, ngayon pa lamang ay medyo naluluha na ako habang sinusulat ko ito. At sana ay mai-share ko ng maayos ang kwento namin ni Aubrey. Papadudot, bago pa lamang ako noon sa kumpanya bilang isang production artist nang makilala ko si Aubrey. Siya ang aming creative director. Sa unang beses pa lamang na pagkikita namin sa opisina niya para ipaalam sa akin ang mga dapat at hindi ko dapat gawin sa oras ng trabaho, ay aminado akong attracted na ako sa kanya. Maganda kasi talaga siya, Papadudot. Matangos ang ilong, makinis ang mukha at singkitin ang kanyang mga mata. Idagdag pa na maganda ang kutis niya at balingkinita ng kanyang katawan. At para mas lalo ninyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, ay malaki ang pagkakahawig niya kay Miss Sanya Lopez. Kaya walang lalaki ang hindi hahanga sa unang beses na makita siya. Pero sa kabila ng napakagandang mukha ni Aubrey, ay ang pagiging mataray at suplada niya, Papadudut. Medyo perfectionist siya pagdating sa kanyang trabaho. At sa konting pagkakamali mo lamang ay ipaparamdam niya sa iyo na parang ikaw ang pinakabobong empleyado niya sa opisina. Minsan ko na kasing naranasan na masigawan niya nang nagkamali ako sa trabaho. At paglabas ko nga ng opisina niya, naabutan ko pa ang mga kasamahan ko sa trabaho na nagkakatuwaan at nagpupustahan kung hanggang kailan daw kaya ako tatagal bilang production artist ni Aubrey. Marami na raw kasi ang nag-resign dahil sa ugali niya. At akala ko rin na hindi ako tatagal sa trabaho ko. Pero hindi ko napansin na halos 1 taon na pala ako dito sa kumpanya. Papadudot, sa mga kaopisina ko rin nalaman na si Aubrey ang tipo ng babae na walang alam puntahan kung hindi bahay at trabaho lang. At kahit kailan daw kasi ay hindi siya sumama sa kahit na anong get-together na para sa mga empleyado. Wala rin siyang kahit na sinong matatawag na kaibigan o close man lang sa opisina. Siguro nga kasi ay masyado siyang mataray. Siya yung tipo ng boss na kahit konting pagkakamali lang ng isang empleyado ay parang magugunaw na ang mundo sa galit. Huy Lily, thank you dito sa regalo ha. Kailangan ko talaga nito kasi wala na akong lalagyan ng mga sapatos sa bahay. You're welcome. O ikaw naman, Dexter, sino nabunot mo sa exchange gift natin? Ikaw na lang ang hindi pa nagbibigay ng regalo, ha? Ay, wala siya dito eh. Paanong wala? Halos lahat naman tayong creative team. Nandito na sa pantry. Nauna na nga lang kumain yung iba. Except for Dragonessa Queen! Oo nga, no? Sanay na kasi akong hindi siya nakikita every mini Christmas party natin at exchange gift. Counted nga pala siya. Oo, counted siya. Ako pa nga ang nabunot niya eh. Nakita ko na lang kanina na may regalo sa table ko. Kaya palang aga niyang pumasok kanina. Ayaw niya siguro may makakita sa kanya na naglalagay ng regalo sa table mo. Siguro nga. Kasi ako yung pinakauna sa atin pumasok pero pagdating ko kanina, nasa table na siya ng office niya. So paano ba yan, Dexter? Mukhang kakailanganin mo talagang pumasok sa isang nag-aapoy na kuweba para maibigay ang regalo mo sa kanya. Ay, dali mo na rin tong pagkain niya. Pinagtabi na namin siya kasi alam namin na hindi siya pupunta dito sa pantry para makipag-celebrate. Bakit naman? Dahil ba sa religion niya? Hindi, no? Alam mo yan si Dragonessa? Sa ilang taon namin nagpapasko dito sa opisina, kahit kailan, hindi pa nakipag-celebrate sa amin. Paano makikiselebrate? Subsub nga sa trabaho. Lunch break nga niya, hindi siya lumalabas ng opisina niya. Kasi nga, mas gusto niya mag-amoy kuweba siya kaysa makibonding sa atin. Nako,
Good luck sa'yo, Dexter, kung paano mo ibibigay yung regalo mo sa kanya. Sama pa naman ang ugali nun. Kaya baka tarayan ka lang niya kapag inabot mo na yan. Ikaw talaga, Nolan. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo tungkol kay Miss Aubrey. Mabait naman yung tao. Strikto nga lang pagdating sa trabaho. At iba ang istrikto sa masamaang ugali. Pero na rin yun. Di wala nga siyang pakialam sa mga kasama niya sa trabaho eh. Sinabi mo pa. Naalala ko tuloy nung nagkasakit ang anak ko, tapos 1 linggo akong absent. Hindi nga niya ako binigyan ng suspension dahil sa absent ko. Pero hindi niya rin in-approve ang mga emergency leave request ko. Ilang araw tuloy akong walang sinweldo nang dahil sa kanya. Pero diba in-explain naman ni Miss Aubrey kung bakit hindi na-approve ang mga leave request mo? Dahil wala kang nasubmit na medical documents that time. Required kaya yun para sa mga nagli-leave. Kahit na, no? Yung ibang manager nga ina-approve yun. Siya lang talagang hindi pumapayag. Sa tingin ko, sumusunod lang naman si Miss Aubrey sa policy ng opisina natin. Perfectionist nga kasi sa trabaho si Miss Aubrey. Kaya ayaw niya nang may nagkakamali. Mas lalong ayaw niya sa mga empleyado na hindi sumusunod sa policy niya at ng opisina na to. Saka pwede ba, iwasan na natin ang pagsasalita ng negative sa kanya. Hindi pa naman natin siya kilala talaga para husgahan natin yung buong pagkatao niya. Papadudot, tama naman ang office mate ko na si Lauren sa mga sinabi niya. Istrikta si Aubrey pagdating sa trabaho pero hindi ibig sabihin noon ay masama na ang ugali niya. Gusto niya lang na maayos ang mga trabaho namin sa opisina. Lahat ng malamig na pakikitungo niya sa amin at kasungitan niya ay ginagawa niya yon para mas ayusin namin ang kanya-kanyang trabaho. Isa pa ay hindi naman talaga namin siya kilala para husgahan sa kung sino talaga siya. Papadudot na tapos ang mini Christmas celebration na walang Aubrey na dumating para makijoin sa amin. Ang sabi ni Lauren ay normal na raw yon. Mas magugulat pa raw sila kapag bigla na lang sumulpot at nakikain si Aubrey. Kagaya ng dati ay nakakulong lamang siya buong maghapon sa opisina niya. Ni hindi ko siya nakitang lumabas para kumuha ng pagkain o inumin. Medyo pinoproblema ko tuloy kung paano ko ibibigay sa kanya ang regalo ko at ang ibinili na pagkain sa akin na para sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot, ay natuwa ako ng pangalan niyang nabunot ko para sa exchange gift namin. Kahit noong una ay napapaisip na kagad ako sa kung ano kayang regalo ang ibibigay ko sa kanya at kung paano ko yon iaabot. Pero mas nangibabaw pa rin ang tuwa dahil magkakaroon ako ng dahilan para makausap siya ng hindi related sa trabaho. Sa totoo lang, para kasing ang hirap niya kasing lapitan at kausapin. Lalo na kung hindi trabaho ang pag-uusapan. Kaya naman magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang inaabangan ko siyang lumabas ng opisina niya. Kaya lang nang ma-imagine ko na baka tama si Nolan at tarayan niya lang ako kapag binigay ko sa kanyang regalo, ay nag-decide akong ilagay na lang yon ng palihim sa opisina niya. Papadudot, pahapunan nang sa wakas ay magbukas ang pinto ng opisina ni Aubrey at lumabas siya para siguro kumuha ng tubig sa pantry. Saglit akong pumasok sa opisina niya at nilagay ang regalo ko para sa kanya, pati na rin ang pagkain. Nang makabalik ako sa table ko ay medyo nakahinga na ako ng maluwag at muling nakapagtrabaho ng maayos. Grabe, ang lamig sa loob. Buti na lang coffee break ko na. Makakuha nga muna ng kape. Si Miss Aubrey ba yung nag-iossi mag-isa dun? Siya nga. Miss Aubrey, gusto mo ng kape? Hindi, okay lang. Salamat. Ikaw, Yossi, gusto mo? Meron pa akong extra. Hindi po kasi ako nagsisigarilyo eh. Magkakape lang po talaga ako kasi sobrang lamig po doon sa loob ng opisina. Pwede ba wag mo na nga akong pinupo? Mas matanda ka pa kaysa sa akin. Okay, sige. Break time mo ba? Tapos ka na sa trabaho mo sa loob? Oo, hinihintay ko lang yung ipapasa na bagong theme sa akin ni Lauren para sa next project natin. Gagawin ko na rin kagad yung cover design mamaya para makita mo. Buti naman, para hindi tayo palagi naghahabol sa deadline.
Ayoko kasi talaga na natatambakan ng trabaho. Sabi nga nila sa loob, 2 weeks ahead daw sila palagi sa deadline na binibigay ng mga client natin. Hindi ko kasi gusto na nasasanay silang pumipetiks-petiks kahit may mga bagay na dapat pang trabahuhin at tapusin. Sa bagay, mas okay naman talaga yun. Para hindi tayo napipressure palagi sa deadline. Salamat nga pala dun sa regalo mo. Wala yun. Saan mo pala nabili yun? Tsaka, paano mo nasigurado na wala pa akong kopya nun? Alam mo kasi, ilang taon ko nang hinahanap yung librong yun eh. Nakita ko kasi yung bookshelf mo sa office at yung collection mo ng mga libro. Pareho kasi kayo ng collection ng tita ko eh. Kaya napansin ko na parang kulang ka ng isang title ng book na yon. Talaga? Mahilig din siya magbasa ng novel? Oo, lalo na ng mga romance novel. Actually, kung mapapansin mo nga, medyo luma na yung binigay ko. Hiningi ko lang kasi yun sa kanya. Kaya dinagdagan ko na lang ng imported na tsokolate yung regalo ko sa'yo. Okay lang. Ako nga sobrang hirap na hirap talaga akong hanapin yun eh kasi laging out of stock. Ilang beses na ako nag-request sa mga bookstore pero wala pa rin. Kahit nga sa mga international online shop, hindi siya available. Buti pala yun talagang naisip ko iregalo. Sa totoo lang medyo nahirapan ako maghanap na ibibigay sa'yo kasi parang halos lahat meron ka na eh. Hindi, no, ano ka ba? Anyway, thank you ulit doon. Na-appreciate ko yung pagiging observant mo sa loob ng opisina ko. Walang anuman. Alam mo, mag-iisang taon na ako dito sa kumpanya pero parang ngayon lang kita nakita ngumiti ng ganyan. Bagay pala talaga sa'yo. Ano bang sinasabi mo dyan? O sige na, babalik na ako sa loob. Huwag ka na magtatagal dyan ha, marami pa tayong trabaho. Papadudot, sobrang natuwa talaga ako nang makita kong nagustuhan ni Aubrey ang regalo ko sa kanya. Hindi ko kasi talaga inaasahan yon. Alam ko kasi na may kaya sa buhay si Aubrey, tapos isang lumang libro lang ang ireregalo ko sa kanya. Sinubukan ko rin kasing hanapin yon sa bookstore at online, pero wala na akong makitang kopya. Mabuti na lang talaga at pareho sila ng collection ng tita ko at pumayag si tita na hingin ko ang isang libro niya. Sinamahan ko na lang ng mamahaling tsokolate para naman hindi isipin ni Aubrey na tinipid ko ang regalo ko para sa kanya. Pero alam mo, Papa Dudut, kung ano ang mas hindi ko inaasahang makita ng araw na yon. Yung pagngiti niya habang magkausap kaming dalawa. Sa loob ng halos isang taon na nagtrabaho ako sa advertising company na yon ay ni isang beses ay hindi ko siya nakitang ngumiti ng ganon. Kaya naging sobrang espesyal sa akin ang saglit naming pag-uusap ni Aubrey. Papa Dudut, sa pagpasok ng bagong taon ay napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Aubrey. Oo, masungit pa rin siya. Mataray at perfectionist pagdating sa kanyang trabaho. Pero paminsan-minsan ay nagagawa na niyang ngumiti na talaga namang bagay na bagay sa mukha niya. Mas lalo siyang gumaganda at hindi nga nagtagal. Naramdaman ko na mas lalo akong nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa ma-realize ko na nai-inlove na ako sa creative director ng company namin. Papadudot, dahil medyo nagiging close na ako sa creative director namin, ay Aubrey na lamang ang tawag ko sa kanya kapag kaming dalawa lang ang magkausap. Madalas din ay magkasama na kami sa coffee break. Doon namin pinagkukwentuhan ang mga bagay na hindi related sa trabaho. Kaya naman nalaman ko na high school pa lamang siya ay ulila na siya sa mga magulang. Wala rin siyang mga kapatid o malapit na kamag-anak na nakasama noon. Mag-isa siyang pinag-aaral at binuhay ang sarili niya habang nakikitira sa ninang niya na matandang dalaga. Mabait naman ang ninang niya dahil pinatuloy siya dito sa bahay, Papa Dudut. Kaya lang noong nasa college na siya ay namatay ito sa sakit sa puso. Kaya kinailangan niyang maghanap ng ibang titirhan. Kumuha siya ng maliit na kwarto. Nagtrabaho bilang service crew sa isang food chain at nag-aral sa gabi. Ganon ang naging routine ng buhay niya hanggang sa nakatapos siya ng college at magkaroon ng maayos na trabaho. At ngayon nga ay may mataas na siyang posisyon sa opisina namin, Papa Dudut. May sarili na siyang bahay na siya lang mag-isa ang nakatira.
dahil wala na nga siyang malapit na kamag-anak. Yun din ang dahilan kung bakit sanay talaga siya nang walang kasama sa bahay o kahit sa trabaho. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit hindi siya madalas nang ngumingiti ay dahil pakiramdam niya nagiging mahina siya kapag nakikita ng ibang tao na parang mabait siya. Kaya pinapangatawanan na lamang niya ang pagiging isang dragonesa sa loob ng opisina. Ano ba yan? Wala pa rin tumitigil na taxi. Mukhang tama nga si Mr. Torres. Sobrang traffic na ngayon. Kaya pala siya nagmamadaling umalis pagkatapos ng dinner meeting natin kanina eh. Okay lang naman na matraffic basta may taxi. Kanina pa tayo dito hanggang ngayon wala pa rin pumapansin sa atin ng mga taxi driver. Ay, sakit na nga ng mga binti at paa ko dahil dito sa sapatos ko eh. Ganito na lang. Isang jeep lang yung bahay ng tita ko mula dito. Gusto mo, magpalipas muna tayo ng oras doon? Actually, reunion kasi namin ngayon. Ako lang yung absent sa aming magpipinsan. Ha? Bakit hindi mo sinabi na may kailangan ka palang puntahan? Sana ako na lang ang nakipag-meet kay Mr. Torres kanina. Okay lang. Ayoko naman na mag-isa ka lang humarap sa kanya kaya nagpumilit na rin ako sumama. Saka, maaga ako nagsabi sa kanila na hindi mo na ako makakapunta. Nandun naman yung parents at kapatid ko eh. Kung ganyan na may mga personal ka na lakad, pwede naman magsabi ka para hindi na kita naabala. Hindi naman kasi ikaw ang dapat nakasama ko ngayon pero nag-extend ka pa ng oras para sa meeting na to. Ay, konti na lang talaga. Ipapasa ko na sa iyo ang korona ng pagiging overtime queen ko sa opisina. Wala pa rin namang tatalo sa'yo. Saka sabi mo nga, di ba? Dapat tinatapos muna ang trabaho bago pumetics. Pero hindi na nga to parte ng trabaho mo at dapat kanina ka pa nakauwi. Trabaho ko na to tsaka ni Nolan. Bakit kasi ngayon pa siya umabsent kung kailan may meeting kami? If I know may hangover lang siya, how irresponsible. Oh, kumukunot na naman yung noo mo. Tama na nga yan. Pagsasamahin mo pa ang bad trip mo sa kanya at dito sa traffic ngayon. Pero ayun nga. Gusto mo bang sumama muna sa bahay ng tita ko ngayon? Malapit lang yun, promise. Ay, hindi na. Okay lang ako dito. Pumunta ka na doon. Dito na lang ako para maghintay ng taxi. Ano ka ba? Hindi naman kita pwedeng iwan dito na mag-isa. Isang jeep lang ang papunta doon sa kanila, kaya doon na lang tayo magpalipas ng rush hour. Hindi ba nakakahiya? Mababait ang mga pinsan ko. Saka nandun din naman ang parents ko eh. Pati yung makulit kong kapatid, sigurado makakasundo mo yun. Dati pa nga kita kinukwento sa kanila eh. Teka, ano namang kinukwento mo sa kanila tungkol sa akin? Na boss kita. Saka, At saka ano pa? na maganda ka. Sobrang ganda. Ha? Ano yun? Bakit bumubulong ka dyan, Dexter? Wala. Tara na. Punta muna tayo sa tita ko. Tignan mo, walang galawan ng mga sasakyan. Mahihirapan lang talaga tayo kumuha ng taxi ng ganitong oras. Kaya nga mauna ka na lang na umalis. Pumunta ka na dun sa reunion ng family mo. Okay lang ako dito, promise. Tatawagan or iti-text na lang kita kapag nakasakay na ako ng taxi. Aubrey, I insist. Hindi ako alis dito hanggat hindi ka pa nakakasakay. Ayos lang talaga ako. Ito, may taxi na! Taxi! Ano ba yan? May laman pala. Ano? Hindi pa rin ba magbabagong isip mo? Ikaw din. Baka gabihin tayo dito. Ayaw na ayaw mo pa namang nasasayang ang oras mo. Kasi naman. Ay. Nahihiya lang talaga ako eh. Huwag kang mag-alala. Mababait talaga ang mga pinsan ko sa buong family ko. Kaya sigurado ako na mag-i-enjoy ka ron. Sa tingin mo ba, okay lang talaga sa kanila na pumunta ako? Oo naman. Sabi ko nga diba, patagal ka na nilang gustong makilala ng personal. Saka akong bahala sa'yo kung sakaling gabihin man tayo. Ihatid kita pa uwi. Kaya tara na. Ako na magdadala nitong bag mo. Papadudot na convince ko si Aubrey na sumama sa family reunion sa bahay ni na tita. Noong una ay medyo tahimik pa siya at suplada
nang makilala niya ang pamilya at ibang kamag-anak ko. Siguro nga kasi hindi naman siya talaga sanay na makihalubilo sa maraming tao. Pero nang lumapit na sa kanya ang nakababata kong kapatid na babae na totoo namang makulit at madaldal, doon na rin siya nagsimulang ngumiti at makipagkwentuhan. Hanggang sa pati ang pinsan ko, kinakausap niya na rin at nakainuman pa niya. Kaya pumayag na rin siyang ihatid ko siya pauwi sa bahay niya pagkatapos ng reunion. Papadudot simula ng araw na yon ay mas nakilala ko si Aubrey. Yung totoong siya na hindi nagtatago sa pagiging isang dragonesa ng opisina. At dahil naramdaman ko na wine-welcome niya ako sa buhay niya bilang isang malapit at totoong kaibigan, mas ipinakilala ko rin ang sarili ko sa kanya. Kung dati-rate bahay at opisina lamang ang alam na puntahan ni Aubrey, nagkaroon na kami ng chance na dumaan sa coffee shop pagkatapos ng trabaho. Pero hindi para sa isang client meeting, kung hindi para kumain, magkape at magkwentuhan. Madalas din kapag weekend ay nasa bahay namin siya. Kung hindi sila magkakwentuhan ng kapatid kong babae, tumutulong naman siya sa pagluluto kay mami. Pati na rin ang mga pinsan ko na pumupunta sa bahay, nakabanding niya at hindi siya matalo-talo pagdating sa inuman. Alam mo papadudot, pakiramdam ko nga minsan ay nag-iiba si Aubrey kapag nasa labas na siya ng opisina. Nawawala na kasi yung pagpapanggap niya na mataray siya at sobrang perfectionist sa buhay. Kapag magkasama kami, nagagawa na niyang ngumiti at tumawa. Nasanay ako sa ganong setup namin. Kaya nang minsang mag-leave siya sa trabaho niya ng halos 2 linggo, na alam kong hindi niya talaga ginagawa, ay dinalaw ko siya sa bahay niya para kumustahin siya. Ang sabi niya sa akin ay may trangkaso lamang siya at pagaling na rin siya. Dumalaw raw kasi ang mga pinsan niya na galing sa ibang bansa na kaagad din namang umalis. Pero iba ang naging kutob ko, papadudot. Lalo na nang bigla na lang siyang nahilo habang magkausap kami. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Aubrey? Siyempre wala. Ano namang itatago ko sa'yo? Ilang linggo ka nang wala sa opisina. Akala ko nga may trangkaso ka o sadyang masama lang ang pakiramdam mo. Kaya hindi mo nasasagot ang mga tawag ko. Sinabi ko naman na kanina ang dahilan, di ba? Nagkaroon ako ng bisita dito, umuwi yung mga pinsan ko, at bigla akong tinrangkaso pagkatapos nilang umalis. Ilang beses ko bang kailangan ulitin sa'yo yun? Pero sinabi mo rin sa akin noon na halos wala ka ng kamag-anak na malapit sa'yo. Wala ka nang nakakausap sa kanila. Bakit biglang may mga pinsan ka na darating tapos magagawa pang makitulog dito sa inyo? Hindi ba talaga pwede mangyari yon? Wala ba talagang tao na pwede maging concern sa akin at gusto ako makasama? Hindi naman sa ganun. Kasi kung may totoong tao nag-aalala sa'yo, ako yun. Magtapat ka nga sa akin. May sakit ka ba? Ano bang sinasabi mo? Pwede ba? Itigil na nga natin to pag-uusap na to. Wala akong sakit at wala akong tinatago sa'yo. Bakit ba kasi ang dami mong tanong? Concerned lang ako. Kasi syempre kaibigan mo na ako. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Pero wala nga kasi akong tinatago. At wala rin akong dapat sabihin sa'yo. Tsaka sino ka ba? Sino ka ba sa buhay ko para mag-usisa ng kung ano-ano sa akin? Alam kong nasanay ka ng mag-isa. Walang sinasabi ng problema mo o nararamdaman mo. Pero inuulit ko, kaibigan mo ako. Alam mong handa ako makinig kahit ano pa yan. Umuwi ka na lang kaya. Kung ano-anong iniisip at napapansin mo eh. Dahil sigurado ako na may dapat akong malaman. Aubrey, ano ba? Pati ba naman sa akin magtatago ka pa? May ovarian cancer ako. At alam ko na may taning na ang buhay ko. Okay na ba? Masaya ka na sa nalaman mo? Pwede ka na bang umalis? Kailan pa? Bakit mo lang sinasabi sa akin to? Dahil hindi naman kailangan. Kaya ko to mag-isa eh. Sanay naman ako na mag-isa eh. Pero pwede mo namang hindi kayanin mag-isa. Kaya nga nandito ako eh. Kasi gusto kong iparamdam sa'yo na hindi lahat ng tao iniiwan ka.
meron pa rin nag-aalala at totoong nagmamalasakit sa'yo. Na hindi ko nga kailangan! Hindi ko kayo kailangan! Wala akong kailangan at kaya kong sarili ko kasi doon naman ako sanay! Bakit ba kasi ang kulit-kulit mo? Kaya ko nga eh! Kaya ko mag-isa! Kaya ko! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka na ulit mag-iisa. Sasamahan kita. I'm sorry. Ang totoo, nung araw na nalaman kong may cancer ako, gusto talaga kita tawagan nun. Kasi ikaw lang naman ang nakakausap ko eh. Pero naisip ko na para saan pa? Mamamatay na lang din ako, bakit pa ako magiging pabigat sa ibang tao? Hindi ka naman ibang tao sa akin eh. Pero ayoko pa rin maging pabigat sa'yo. Tsaka ilang taon na ako nabubuhay na mag-isa. Anong bago kung mamatay na lang din ako na nag-iisa? Hindi. Hindi ka mamamatay. At hindi ka na rin mag-iisa. Sasamahan kita. Sasamahan ka ng pamilya ko. Lalaban tayo. At mabubuhay ka pa ng mas matagal. Sobra akong nasaktan nang malaman ko ang tungkol sa stage 2 ovarian cancer ni Aubrey, Papa Dudut. Alam ko namang wala namang kaming relasyon ni Aubrey. Pero sobrang espesyal niya na kasi para sa akin. Siguro sa iba, lalo na sa mga kaopisina ko, ay para siyang isang dragon na palaging nag-aapoy sa galit. Pero para sa akin kasi ay hindi nila nakita kung paano umamo at maging malambing ang isang dragon. Sa kabila ng pagiging perfectionist niyang boss, ay may tinatago siyang kabaitan na hindi niya ipinapakita sa lahat. Madalas siyang nagpapabili ng pagkain na para sa mga kaopisina ko kahit na hindi siya nakikihalubilo o kumakain na kasama namin. Nagpapabot din siya ng cake o regalo sa kung sino man ang may birthday. At kahit na hindi ko siya kadugo ay tinuring niya na halos na totoong magulang sina mami at daddy. Pati na rin ang kapatid ko na sobrang sabik na magkaroon ng ate. Naging parte siya ng pamilya ko hindi lang dahil sa tinanggap niya kami, kung hindi dahil kami mismo ang may gusto na maging parte siya ng pamilya namin. Kaya nang nalaman ko ang tungkol sa sakit niya, gustong gusto ko nang humagulhol pero pinilit kong pigilan. Dahil ayokong panghinaan siya lalo ng loob. Ako lang kasi ang pwede niyang kapitan at kuhanan ng lakas. Kaya kailangan kong magpakatatag sa harap niya. Kahit ako man ay pinanghihinaan na kaagad. Ang naisip ko kasi noon ay bakit si Aubrey pa. Hindi naman sa hinihiling ko na sana ibang tao na lamang ang magkasakit, pero napakabata pa kasi niya para danasin ang ganong klase ng hirap ng nag-iisa. Papadudot, kagaya ng pinangako ko kay Aubrey, ay hindi ko na ulit siya iniwanang nag-iisa. Hindi ko sinabi sa opisina ang tungkol sa totoong dahilan ng pagpa-file niya ng extension para sa leave niya. Pero alam ko naman na hindi magtatagal ay malalaman nila ang tungkol sa sakit ni Aubrey. Ayaw din kasi ni Aubrey nang kinakaawaan siya ng ibang tao. Mas gusto pa nga niya yung may ines na nararamdaman sa kanya. Nasanay na rin kasi siya sa ganon. Nag-iisa, walang kaibigan, pamilya o karamay. Kaya gusto niyang ipakita sa ibang tao na matigas siya at kaya niyang mag-isa. Kahit ang katotohanan ay hinang-hina na siya at kailangan na niya ng kasama. Papadudot, mula nga ng araw na nalaman ko ang tungkol sa sakit niya, ay madalas na akong pumupunta sa bahay niya. Palagi niya rin akong kasama sa mga check-up hanggang sa therapy niya.
Nung una ay palagi niyang sinasabi na kaya niya at hindi niya kailangan ng tulong ko o ng kahit na sino. Pero syempre hindi ako papayag sa pagkakataon na ito na kayanin pa niyang mag-isa. Gusto kong iparamdam sa kanya na may kaibigan na siya sa katauhan ko at pamilya na rin niya ang pamilya ko. Hindi ko alam kung gaano ko pa siya katagal na makakasama at ayokong isipin na malapit nang magwakas ang buhay niya. Naniniwala at nananalig pa rin ako na gagaling si Aubrey. Mabuti siyang tao at hindi niya deserve ang ganitong klase ng sakit o sitwasyon para sa sarili niya. Aubrey, sandali na lang to. 3 pasyente na lang at maasikaso na tayo ng nurse. Mabuti naman kung ganon. Grabe, no? Ang daming tao ngayon dito sa ospital kumpara nung isang araw. Oo nga eh, medyo mainit tuloy. Kamusta na pala ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nahihilo? Mas okay na ako ngayon kaysa kanina bago tayo umalis ng bahay. Na halos hindi na ako makatayo. Mabuti naman, pero huwag ka mag-alala. Kapag naasikaso na tayo ng nurse, makakakuha na tayo ng kwarto mo dito sa ospital. Ako na lang ang babalik sa bahay mo mamayang hapon para kunin ang iba mo pang gamit. Pwede naman kasing sa bahay na lang ako eh. Aubrey, kapag nag-start na ang therapy mo, hindi naman pwedeng napapagod ka sa biyahe. Kaya ayos na rin to. Hindi naman ako napapagod. Hindi ko lang talaga maiwasan ng mahilo paminsan-minsan. Ang totoo nga niyan, ikaw ang iniisip ko. Bakit naman ako? Lakas-lakas ko. Kasi sinasamahan mo pa ako dito sa ospital bago ka pumasok sa opisina. Lagi ka na lang tuloy nag-half day tapos wala ka na halos matinong tulog at pahinga. Mas malalim na nga yung eye bags mo kaysa sa akin, no? Wala yun. Alam mo namang sanay ako sa puyatan. Dati kaya akong call center agent. Kaya kung puyat at pagod lang din, kayang-kaya ko yun. Saka nakalive naman ako ngayon. Ayun na nga eh. Naubos na ang leave credits mo nang dahil sa akin. At least nagamit ko, di ba? Alam mo namang hindi ako pala bakasyon. Kaya kung hindi ko gagamitin yun sa pagsama-sama sa'yo, malamang itulog ko lang yun. Baka nga pala pumunta si Mami mamaya para may kasama ka kapag umalis na ako para kunin ang ibang gamit mo sa bahay. Isa pa yan. Sa totoo lang, nahihiya na rin ako sa family mo. Pati sila naaabala ng dahil sa akin. Yung pagluluto ng mami mo ng mga pagkain na pwede ko lang kainin, tsaka yung pagdalo ng kapatid mo sa bahay para masamahan ako kapag nasa opisina ka. Lahat tuloy sila apektado ng sakit ko na to. Ayan ka na naman eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Si Mami nagsuggest na ipagluto ka ng mga kakainin mo. Saka yung kapatid ko, enjoy na enjoy siya lagi makipagkwentuhan sa'yo. Siya pa nga nag-aalala na baka napapagod ka na raw sa kadaldalan niya eh. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Ito kasi talaga yung ayoko eh. Minsan na nga lang ako mapalapit sa ibang tao. Nagiging pabigat pa ako. Kaya nga pinipilit ko na lang na ilayo ang sarili ko kasi ayokong dumating ang araw na... Shh! Tama na, Aubrey. Hindi ka na iba sa pamilya ko. Nakita mo naman kung paano ka nila tinanggap nung unang beses ka pa lang nilang nakilala, hindi ba? Kaya wag na wag mong iisipin na nagiging pabigat ka sa amin. Thank you, Dexter, ha? Thank you talaga sa inyong lahat. Papadudot dahil nga sa naubos na ang leave credits ko sa opisina, ay madalas nang hindi nababayaran ang mga araw na hindi ako pumapasok. Pero sinisigurado ko na bago ako mag half day o mag leave ay natapos ko ng lahat ng mga trabaho na dapat kong tapusin. Minsan nga ay dinadala ko na rin ang mga yon sa bahay para lang hindi ako maabutan ng deadline. Hindi rin kasi ako pwedeng mawala ng trabaho lalo na ngayong tumutulong na rin ako financially para kay Aubrey.
Papadudot kahit paano ay nabawasan ang pagod ni Aubrey sa pila at biyahe nang pumayag na siyang magpa-confine sa ospital para doon na ituloy ang therapy niya. Nang nalaman din ng pamilya ko ang tungkol sa sitwasyon ni Aubrey ay sila nang nag-offer ng tulong para sa kanya. Nagbabantay sa ospital ang kapatid kong babae at si mami naman ay palaging nagluluto at nagdadala ng pagkain na pupwede kay Aubrey. Parte ng pamilya na talaga ang turing nila kay Aubrey at alam kong nararamdaman niya yon. Papadudot na kwento rin kasi ni Aubrey sa akin dati na may mga alaala pa siya na kasama niya ang mga magulang niya at sobrang saya nila noon. At kapag daw nasa bahay namin siya noon at kausap niya si mami o ang mga kapatid ko ay ramdam niya na parang hindi na siya iba sa pamilya ko. Yun naman talaga ang gusto kong iparamdam sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga natuwa na rin ako nang hindi na niya tanggihan ang tulong ng pamilya ko. Nasamahan siya sa ospital kapag nasa trabaho ako. Sige, ilabas mo lang lahat yan. Pagkatapos, gagaan na ulit ang pakiramdam mo. Ano? Okay ka na ba? Okay na bang pakiramdam mo? Medyo okay na. Sandali lang ha. Lilinisin ko lang to. Gusto mo bang matulog muna? Hindi. Ayoko. Para kasing wala na akong ibang ginawa kundi matulog ng matulog. Yun naman kasi ang kailangan ng katawan mo. Pahinga. Nakakapagod din pala magpahinga. Lalo na kapag paulit-ulit. Ang sabihin mo, naninibago ka lang kasi sobrang workaholic mo. Nanggaling nga pala sila mami dito kanina habang tulog ka. Dinalhan ka nila ng prutas. Talaga? Tatawagan ko na lang siguro sila mamaya para makapagpasalamat ako. Oo, siguradong matutuwa sila kapag narinig nila ang boses mo. May gusto ka bang kainin? Ipagbalat kita ng orange o mas gusto mo tumansanas? Kahit yung orange na lang. Sige. Si tita nga pala dapat dadalaw din ng isang araw. Kaya lang nagkasakit si Lola kaya hindi natuloy. Pero lagi niyang sinasabing namimiss ka na raw niya. Yung mga pinsan ko naman nangungulit kung kailan ka raw ba ulit nila makakainuman. Ang sabi ko, magpalakas muna sila ng atay para matalo ka nila. Tapos Gusto ko nang umuwi. Hindi pa pwede, Aubrey. Kaya ko namang bumiyahe pa uwi pagkatapos ng chemotherapy. Pero mas mapapagod ka kapag nag-uwian tayo sa bahay mo. Nakaya ko naman dati, di ba? Mas maaalagaan ka ng mga nurse dito. Kaya kong alagaan ang sarili ko sa bahay. Alam ko naman na kung ano mga dapat kong gawin at hindi ko rin ginagawa ang lahat ng mga bawal. Ayoko lang talaga na magstay pa dito sa ospital. Ayoko na sa kwarto na to. Gusto mo ba ng bagong movies? O bagong books para malibang-libang ka? Pwede ko rin naman sabihan ng kapatid ko na kapag wala siyang pasok, dito na muna siya ulit. Pero baka ikaw naman ang mapagod sa kadaldalan niya. Hindi naman ako naiinip. Hindi rin ako nalulungkot. Pakiramdam ko lang talaga. Kung magtatagal pa ako dito sa kwarto, lalo akong manghihina. Ilang session na lang naman tayo dito. Tapos makakauwi na tayo. Please, Dexter. Gusto ko na talagang umuwi. Ayoko na dito. Ayoko na ng amoy ospital, ng pagkain nila.
na maramdaman na may sakit ako. Pero Aubrey, Sa bahay kasi kahit paano nakakakilos pa ako ng normal. Nararamdaman ko na wala akong nilalabanan na sakit. Kakayanin ko. Basta umuwi na tayo. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito sa ospital. Ayoko nang maramdaman ng paulit-ulit na may sakit ako. Papadudot pakiramdam ni Aubrey ay mas nanghihina siya kapag nakakonfine siya sa ospital. Kahit para sa akin ay mas convenient pa ngayon dahil may 30 minutes din ang biyahe namin tapos ay pipila pa kami. Pero hindi ko na nga napilit pa si Aubrey na magstay kami sa ospital. Papadudot pagkalipas ng 2 araw ay umuwi na kami sa bahay ni Aubrey. Pumupunta na lamang kami sa ospital kapag schedule na ng therapy niya. Matatag si Aubrey at kahit kailan ay hindi niya ako pinakitaan ng kahinaan o pagkapagod. Wala akong reklamo na narinig at palagi lang siyang nakangiti kapag tumitingin sa akin. Bagay na nagpapalakas lalo sa loob ko na malalampasan niya ang lahat ng ito. Malalampasan namin ang magkasama. Iba kasi ang dating na mga ngiti niya sa akin. Para bang gusto niyang iparamdam sa akin na kagaya ko ay lumalaban din siya at pareho kaming umaasa na gagaling siya. Papadudot sa totoo lang ay nagsisimula na akong panghinaan ng loob na malalampasan ni Aubrey ang napakabigat na pagsubok na ito. Lalo na nang tumaas sa stage 3 ang ovarian cancer niya na sinundan ng panghihina lalo ng katawan niya. Pero nakikita ko pa rin ang determinasyon niya na lumaban. Bagay na muling nagbigay ng lakas ng loob sa akin para magpakatatag. Kung si Aubrey nga ay nangihina na ay pilit na nagpapakatatag at nagpapakalakas. Ano pa ako na walang iniindang sakit sa katawan. Kaya kailangan kong taasan ang pananalig ko na gagaling siya at malalampasan niya ang lahat ng ito. Papadudot habang tumatagal na nakakasama ko si Aubrey ay mas lalo ko siyang minamahal. Pero pinigilan ko ang sarili ko na sabihin sa kanya ang bagay na yon. Ayoko kasing isipin niya na baka naaawa lang ako sa kanya. Kaya sa halip na marinig niya sa akin ang tungkol sa nararamdaman ko, ginawa ko na lamang ang lahat para maiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Inalagaan ko siya, inasikaso at kahit kailan ay hindi iniwan. Kasama ko ang pamilya ko sa pagpaparamdam kay Aubrey na hindi siya nag-iisa at may mga tao na nagmamahal at patuloy na nagmamalasakit sa kanya. Sa paraan na yon, alam ko na magpapakatatag siya at lalaban. Hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa amin. Papadudot dahil nga sa indefinite leave ni Aubrey sa kanyang trabaho, nalaman na ng mga kaopisina namin ang totoong nangyari sa kanya. Pati na rin ang dahilan kung bakit palagi akong late sa trabaho ko. Half day o naka-leave. Halos lahat sila ay nakisimpatya sa pinagdadaanan ni Aubrey, Papadudot. At dahil nga madalas akong naka-leave without pay sa opisina namin, nagsimula ko na ring magastos ang mga ipon ko. Hindi rin kasi biro ang gastusin para sa therapy at sa mga gamot ni Aubrey. At alam ko na paubos na rin ang savings niya. Kaya hanggang kaya ko ay tutulungan ko siya sa kahit na anong paraan na nalalaman ko. Uuwi ka uli ng maaga, Dexter? oo, pero natapos ko naman na yung mga design na pinapagawa mo sa akin. Paano mo hindi matatapos madaling araw pa lang yata nandito ka na sa opisina? Yung totoo, natutulog ka pa ba? Oo naman no. We, hindi nga pare. Oo nga, sa biyahe. Grabe siya! Sa biyahe talaga? Ang sakit kaya sa ulo matulog sa loob ng taxi o kaya sa jeep, no? Naku, sinabi mo pa.
Pero yung totoo, Dexter, bakit mo ginagawa yan? Ang alin? Ang lahat ng yan para kay Miss Aubrey. Uy, Dexter, mag-on na ba kayo? Hindi. Magkaibigan lang kami. Wala na kasi siyang ibang pamilya o kamag-anak dito eh. Kaya walang ibang mag-aasikaso sa kanya kung hindi ako na lang. Buti na lang talaga kahit papano nandyan ka. Alam ko namang mabait si Miss Aubrey. May pagkamataray lang talaga. Saka ayaw niya lang talaga ng may nagkakamali sa trabaho lalo na kapag nagiging cause of delay. Totoo yun. Mabait talaga siya. Nasanay lang talaga siya mag-isa at hindi nakikihalubilo sa mga tao. Ay, medyo nagigilty nga ako eh. Ang dami ko kasi naging kapalpakan sa trabaho. Pakiramdam ko tuloy, masyado ko siya ini-stress nung nandito pa siya sa opisina. Mabait naman kasi talaga si Miss Aubrey. Sadyang mahigpit lang siya pero may pakialam siya sa mga empleyado niya. Madalas kaya siyang nagbibigay ng mga regalo kahit hindi natin siya binibigyan ng kahit na ano. At nagpapakain kapag may okasyon kahit hindi siya lumalabas ng opisina niya. Alam mo, naisip ko rin yan. Hindi niya talaga deserve yung mga nangyayari sa kanya ngayon. Ay. Uy, oo nga pala, Nolan. Dala mo ba yung pinagbentahan ng unang batch ng t-shirt tsaka keychain? Oo, sandali lang. Nandito sa drawer ko. O pare, tanggapin mo to. Oh, para saan tong sobre ng pera? Konting tulong para kay Miss Aubrey. Nitong mga nakaraang buwan kasi, nag-isip kami kung paano kami makakatulong sa kanya. Sa inyong dalawa. At ito ang naisip naming paraan. Gumawa kami kasi ng fundraising dito sa office. Nagpagawa tsaka nagbenta kami ng mga t-shirt at tsaka keychains. Alam namin na medyo maliit na halaga pa lang yan kumpara sa gastusin niya ngayon. Pero sana makatulong. Malaking tulong na to para sa kanya. Yung pag-aalala niyo pa lang sa kanya at paggawa ng mga ganitong bagay. Sobra-sobra na kayong pasasalamatan ni Aubrey kapag nalaman niya to. Basta pare, kung may iba pa kayong kailangan ni Miss Aubrey na pwede namin maitulong, magsabi ka lang ha. Palaging kasama si Miss Aubrey sa mga dasal namin. Naniniwala kami na malalampasan niya ang lahat ng to. Salamat talaga sa inyo ah. Sobrang laking tulong nitong ginagawa niyo para sa kanya. Para lalong mapalakas ang loob niya. Huwag kayong mag-alala. Makakarating ang lahat ng tulong at mensahe niyo para kay Aubrey. Papadudot, hindi ko inaasahan ang ginawang pag-abot ng tulong ng mga kaopisina ko kay Aubrey. Alam ko naman na nagiging usap-usapan na si Aubrey sa trabaho dahil sa sakit niya. Pero hindi ko alam na gumawa na pala sila ng paraan para makatulong. Akala ko kasi ay wala talaga silang pakialam kay Aubrey. Dahil sa paniniwala nga ng mga ito na masama ang ugali niya. Pero heto sila at nagkaisa na gumawa ng fundraising para makapagbigay ng financial support. Papadudot nang sabihin ko kay Aubrey ang tungkol sa tulong na inabot ng mga kaopisina namin at patuloy na pagbebenta ng mga ito ng t-shirt at keychain para makalikom pa ng pera ay hindi na niya napigilan ang sarili niya na maiyak. Nagigilty daw siya dahil pakiramdam niya ay hindi naging mabuti ang treatment niya sa mga ito. Pero heto sila at nagmamalasakit para sa kanya. Kaya raw kapag nabigyan siya ng isa pang pagkakataon ay babawi siya sa mga ito. Papadudot, sinabi ko naman sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Dahil naiintindihan ng mga kaopisina namin na ginawa niya lang ang tama pagdating sa trabaho. At alam ng mga ito kung gaano siya kabuting tao. Hindi niya kailangang bumawi dahil lumaban at gumaling lang siya sa sakit niya ay sapat na yon para masuklian lahat ng tulong na ibinigay ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nakausap ko yung kapatid mo kanina sa telepono. Ang kulit-kulit pa rin talaga. Kung pwede raw na dito na lang siya sa bahay matulog araw-araw para may kasama siyang manood ng K-drama. Ang sabi ko naman, kapag weekends na lang para pwede siyang magpuyat, diba? Dexter?
Okay ka lang? Naririnig mo ba ako? Ha? Oo, okay lang. Bakit naman hindi ako magiging okay? Ano nga yung kinukwento mo? Tungkol kay mami, hindi ba? Ay, tungkol sa kapatid mo, ang sabi ko. Kausap ko siya sa telepono kanina. Oo nga. Sorry. Medyo nabibingi lang ako. Last session na nga pala natin sa chemotherapy mo next week, no? Nag-file na rin ako ng leave for 1 week. Bakit magli-leave ka pa? Wala ka ng leave credits, di ba? Hindi na yan mababayaran ng kumpanya. Kaya dapat pumasok ka na lang noon. Okay lang. Gusto ko kasi sana na mag-celebrate tayo pagkatapos ng last therapy mo. Para saan? Tapos ng birthday mo ah. Hindi ko rin naman birthday. Walang may birthday. Gusto ko lang na magkaroon ng advance celebration kasi sigurado naman ako na pagkatapos ng last session ng therapy mo, kagaling ka na. Hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Kahit kailan, hindi naman ako nawala ng pag-asa eh. Araw-araw ka kayang pinagdadasal ni na mami at tita. Pati na rin ang mga kaopisina natin. Saka sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kahit hindi ako nurse o doktor, alam ko nagagaling ka. Hindi ko na talaga alam kung paano ka papasasalamatan. Kayong lahat, lalo na ang pamilya mo. Buong buhay ko, hindi ko naisip na pwede ko pa palang maranasan to. Pwede pa pala akong magkaroon ng pamilya. Wala ka naman dapat na ipagpasalamat kasi ginusto naming lahat na gawin to. Parte ka na ng pamilya namin. Kaya lahat gagawin namin para sa'yo. Alam mo dati, takot na takot akong mamatay. Kasi hindi ko ma-imagine kung paano mamamatay ng nag-iisa. Walang pupunta sa burol ko. Walang makikiramay. Walang iiyak. Aubrey, hindi ka na nag-iisa ngayon. At hindi ka rin mamamatay. Ngayon hindi na ako takot. Pero handa na rin akong lumaban. Kasi honestly, nawala na ako ng pag-asa noon eh. Tinanggap ko na hanggang dito na lang talaga ako. May pag-asa pa tayo. Kakayanin natin to. Ay. Oo. Kakayanin ko pa. Dahil sa tuwing nakikita ko kayo ng pamilya mo, pakiramdam ko, nabubuo ulit ako. At sa tuwing hawak mo ang mga kamay ko kagaya ngayon, lumalakas ako. Kaya nga hindi ko nabibitawan itong mga kamay mo kahit kailan. Alam mo, kung pagbibigyan lang talaga ng Diyos na madugtungan pa ulit ang buhay ko, o kahit hanggang dito na lang talaga ako, magpapasalamat pa rin ako ng paulit-ulit sa Kanya kasi kahit sa kahuli-hulihang sandali ng buhay ko, naranasan ko pa rin kung paano maging parte ng isang masayang pamilya. Basta lalaban pa rin tayo ha. Walang susuko sa atin. Sasamahan kita kahit na anong mangyari. Hinding-hindi ka nabibitiwan ng mga kamay ko. Oo, lalaban ako. Lalaban ako para sa'yo. Para makasama ko pa kayo ng mas matagal. Papadudot umaasa ako na pagkatapos ng last session ng chemo at radiation therapy ni Aubrey ay unti-unti nang babalik ang lahat sa normal. Kaya masaya kaming nag-celebrate noon kasama ang pamilya ko, ilang mga kaibigan at kaopisina namin. Pero nang makalipas ang isang buwan ay muli kaming nagpabalik-balik sa ospital. Akala ko talaga papadudot ay tuluyan na siyang mawawala sa akin nang hindi ko man lang nasasabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Dahil sobrang nanghina talaga ang katawan niya. Pero sa kabila noon ay nakitaan ko siya ng katatagan ng loob na lumaban para mabuhay. Paulit-ulit kaming nagdasal ng pamilya ko
at mga kaopisina para sa kanya. Papa Dudut, hindi ako naniniwala na merong mahina at malakas sa Diyos. Mas naniniwala ako na lahat tayo ay may kanya-kanyang oras kung kailan tayo aalis sa mundong ito. At noong panahon na yon, malaki ang pasasalamat ko dahil hindi pa oras ni Aubrey para iwanan ako at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil pagkatapos ng halos 3 buwan na pagkakakonfine ni Aubrey sa ospital, ay unti-unting nanumbalik ang lakas niya. Hanggang sa ma-discharge na siya sa ospital at tinuloy na lamang ang pagpapalakas niya sa bahay. Papa Dudut, sobrang laki ng pasasalamat ko sa lahat ng mga taong tumulong kay Aubrey at nagdasal para malampasan niya ang pagsubok na ito. Pero mas nagpapasalamat ako sa Diyos para sa pagbibigay ng panahon para makasama ko pa si Aubrey ng mas matagal. Kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataon na ito at sinabi ko na sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ang nakakatuwa doon, Papa Dudut, ay sinagot niya rin kagad ako. Hindi dahil sa pag-aalaga na ginawa ko sa kanya, kung hindi dahil sa sign na matagal na niyang hinihingi noon. Ang libro na matagal na pala niyang hinahanap-hanap sa iba't ibang bookstore at online shop ay ginawa niya palang sign para mahanap din ang lalaking habang buhay niyang mamahalin. Ang sabi niya, kung sino raw ang lalaki makapagbibigay ng libro na yon, ay ang lalaking mamahalin niya ng buong puso. At ako yon, Papa Dudut. Ako ang lalaking dumating sa buhay niya para ibigay ang libro na yon. At ito pa rin ang sign na matagal na niyang hinihintay. Papa Dudut, ngayon nga ay 2 taon na kaming kasal ni Aubrey. Wala pang anak pero masaya kaming mag-asawa. 2 taon na rin siyang isang cancer survivor. Pero hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin para sa akin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya kasama ako. Sobrang nahirapan man siya noon pero alam ko na may dahilan kung bakit namin yon naranasan. At isa na siguro sa mga dahilan na yon ay para maisulat ko ang kwento naming dalawa sa inyong programa. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat na ito at sana kahit papaano ay nabigyan ni Aubrey ng inspirasyon na magpatuloy na maging matatag ang lahat ng mga taong nakikipaglaban sa sakit na cancer. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at pananalig sa Diyos dahil hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na alam niyang hindi natin kakayanin. Maraming salamat sa pagpili at pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa